Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Medyo nakakainis po ang ating gagawan ngayon ng reaction video, no? Kasi po hindi ko po talaga alam kung anong pumasok sa mga isip nila at naisip nila na magkaroon ng gantong idea, no? Sa mga sinabi nila sa video na to. Title po nito, Pilipinas, isa sa 20 bansa na balak makapag-usap sa China sa UNGA sidelines, no? Ang sabihin po ng UNGA ay United Nations General Assembly. Sa gitna nito, sinabi ng ilang eksperto na pwede pa ring makinabang ang Pilipinas sa mga alok na tulong ng China, pero dapat yang suriin. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. Simulan na po natin to para malaman po natin ang mga sinabi nila rito. Let's do this. 20 bansa ang balak makipag-usap sa China sa sidelines ng United Nations General Assembly, kabilang ang Pilipinas. Sa gitna nito, sinabi ng ilang eksperto na pwede pa rin makinabang ang Pilipinas sa mga alok na tulong ng China. Pero dapat daw yang suriin. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng gusot sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea na umabot na sa pagbangga, pagbomba ng tubig at iba pang pangaharas ng China sa Pilipinas, hindi raw dapat isara ng bansa ang pintuan sa diplomatic at economic relations sa China. Sa pag-aaral ng think tank na aid data ng US, pwede pa rin pakinabangan ng Pilipinas ang malaking export market, infrastructure financing at foreign aid mula. Kung ako po ang tatanungin, ay dapat hindi na tayo makipag-deal o makipag-usap sa China. Nakita niyo po yung introng video, no? Sana po ay matuto po tayo sa ating naramdaman at pinaranas sa atin ng China hanggang sa ngayon. Napagbangga, napag-water cannon, lahat po pinakita po sa video kanina, no? Yun po ang malaking example na hindi po tayo dapat pagtiwala sa kaaway. Never deal, no? Wag po tayo makipag-deal sa kaaway. Yung sinasabi dito, pwede daw tayo makinabang sa infrastruktura. Wag po, dahil alam naman po natin kung infrastruktura ay napaka weak, no? Made in China. Tayo lang po ang mahihirapan dyan at tayo po ang pwedeng madisgrasya kung talagang ibibigay natin sa China ang mga infrastrukturang ipatatayo natin. At hindi po tayo dapat nagtitiwala talaga sa China. Never. Wag naman po sana, dahil po kung gagawin po yan ng ating gobyerno na gagawin nilang ang China ang gumawa ng ating mga infrastruktura, para na rin nating nilunok yung pride natin. Para na rin sinabi natin na sige, sakupin nyo na kami. Dahil tayo po ay nakikipaglaban sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Wag po natin iparamdam sa mga Pilipino o sa atin lahat, no, na talagang nagpaano na tayo sa China, nagpasakop na tayo. Kasi po, mula sa poll, hindi po tayo ginagawa ng maganda ng China. Bakit may ganito silang pag-iisip na talaga pong isinasaalang-alang pa po nila ang lahat para po magkaroon po tayo ng deal between China? Pero dapat masuri ng mabuti ang mga alok na pautang at proyekto, maging ang posibleng epekto nito sa national security at sa kalikasan. Tama lang sa kanyang sinasabing pautang, wag na po. Dahil dyan po tayo uutakan ng China. Kapag nalubog na tayo ng sobra-sobra sa utang, halimbawa sa China, tinanggap ng Pilipinas yan, dyan na po nila gagawin talaga yung matinding pagsakop nila sa ating bansa. Never na po, no, wag na po sana tayong makipag-deal o makipagkasundo dyan sa kaaway natin. Dahil sila po ang unang-una na gumagawa ng karahasan sa atin sa West Philippine Sea. Hindi po tayo nila ipapriority bilang kaibigan o bilang susuportahan. Ipapriority nila tayo para sakupin lalong-lalo ng teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Kagaya ng mga kasalukuyang dam at reclamation project sa bansa. It is not in the Philippines' interest to entirely decouple and de-link from China. I think your negotiation hand is stronger when you can have more people around the table. So you should be working with the US, you should be working with China, you should be working with Australia. No. We will work with US and Australia and other countries, but not China.
Pag ginawa yan ng ating gobyerno na talagang tayo ay nakipagkausap o nakipagkasundo sa China at talagang magkakaroon tayo ng utang na loob tulad yung sinasabi no, sa pautang, infrastructure at kung ano-ano pa sa ekonomiya natin, ay wala na po talaga. No, parang hindi na po tayo magiging iba sa nakaraang administrasyon. Alam niyo na yung sinasabi ko. Kaya sana po no, wag po nating gawin yan. Sana po sa gobyerno natin, wag po nating gawin yan. Sana manindigan po tayo. Marami naman pong ibang bansa na pwede po tayo mag-benefit Di ba? Tulad nga po yung sinabi niya, US, Australia at kung ano-ano pa pong bansa, Japan, South Korea. Marami pa po. Wag na po ang China. Dahil kung iisipin nyo po, no, 18 na bansa po ang talagang kalaban ng China. Wala po silang halos kasundo no, sa buong mundo. Bakit tayo unang-una hihingi ng tulong sa kanila kung sila mismo ang gumagawa ng hindi maganda sa atin? Nasaan po yung logic doon? Di ba? Get these folks to compete with each other to give you the best terms possible. Kasama ang Pilipinas sa 20 bansa na balak kumausap sa China sa isang pinaplanong summit sa sidelines ng UN General Assembly sa New York sa September 22. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, layo nitong iparating sa China na hindi lang ang Pilipinas, kundi marami ng bansa ang hindi natutuwa sa mga ginagawa nitong delikado at mapamilit na aksyon sa dagat. Tama lang na makipag-usap kung ganyan ang topic. Pero yung sinasabi kanina nung kana na yon, no, kung anumang lahi niya, no, na parang kailangan din natin makipag-deal sa China dahil tayo rin naman ay makikinabang sa kanilang mga ihahain sa atin na mga kasunduan, ay never na po. Never. Kasi unang-una yung DFA nga natin nakipagkasundo, di ba? O anong nangyari? Di ba? Ginawa pa rin nila yung karahasan sa atin dyan sa West Philippine Sea at sila mismo ang unang-unang lumabag sa napagkasunduan, binabaligtad tayo. No, na parang ang dating talagang kailangan natin magpaalam sa kanila, kung hindi ay hindi tayo makapaglayag na malaya sa ating EEZ. Na yun na nga po ang nangyayari hanggang ngayon. Hanggang sa binabangga na nga po nagkanabutas-butas na ang ating mga barko. Kaya never na po. Kung ang pag-uusapan po dyan ay ang hindi natin pagsang-ayon sa kanila sa ginagawa nilang pangbabangga o pang-water cannon sa atin dyan sa West Philippine Sea, ay okay po na pag-usapan yon. Pero kung tayo po ay hihingi ng tulong sa kanila, financial, whatever, utang yan, infrastruktura, ay never po. Wag na po sana makipag-deal ang ating gobyerno sa China ng ganun. Sa huling surveillance ng Philippine Navy, 207 na mga Chinese vessels ang namamalagi sa loob ng West Philippine Sea, kabilang ang isang research and survey ship. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng Chinese Coast Guard, Navy at militia ships na naitala ngayong taon. We are still trying to assess why there is an increase in number in Iraqwa or Ruzul Reef. However, we could say that for Sabina or Escoda is because of the extra attention that we have given to that particular shoal. Bagamat hindi naman daw ito dapat ika-alarma, nanindigan ang Philippine Navy na illegal ang pananatili ng Chinese vessels sa loob ng EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated... Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video tong video to. Comment down below kung ano sa loobin nyo. Dapat po ba tayong makipag-usap sa China para humingi ng tulong o humingi ng kung ano man sa kanila na suporta sa ating ekonomiya, infrastruktura o pautang? Dahil sinasabi po daw ng mga experts na dapat daw tayong humingi din ng tulong o makipag-usap o makipag-deal sa China dahil tayo rin daw ang makikinabang. Comment down below, no? At huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Until next time, God bless and peace out.